Good morning! Good morning everyone! Ayan, welcome to my channel. Thank you for supporting my channel. Ayan, salamat sa mga nanonood. And for today's video, ayan, mag-ano ako, somebody requested me for vlog. New subscriber request vlog po cost of living in America po or monthly budget po. Salamat and God bless. So ngayon, we're gonna do her request. Ayan. So, here, as you all know, mas mahal talaga yung cost of living dito compare sa Pinas. So, and then, yung budget mo monthly, nakadepende sa, halimbawa, nagre-rent ka ba ng bahay or you own a house na walang utang sa bahay or sarili mo na yung bahay pero may loan. Kasi usually dito, yung uso dito, mag-loan sila, bibili sila ng bahay pero utang yon, like 15 years to pay, 30 years to pay, gano'n. So, ibig sabihin nun, may monthly silang babayaran plus the insurance. So, nagdidepende yun. So, example, halimbawa, so itry natin yung example, nag-rent ka ng bahay, okay? So, may ano ako dito, may kodigo. So, sa bahay, pag nasa city ka, halimbawa nasa city ka or working ka, or dito ka sa local, magkaiba din yung prices noon. Pag sa city kasi medyo expensive siya. And then sa like town, small town, medyo mura-mura. Pero kung halimbawa, example dito na lang sa amin sa sa Washington, ano to siya, sa Washington State, tapos nasa kami medyo probinsya. So yung murang bahay, kasi nagpapaupa kami, so yung paupahan namin, example yung 1 bedroom. At dito, pag halimbawa nag-uupa ka, titingnan ng halimbawa 1 bedroom yung paupahan. Sasabihin namin yung gusto naming tenant, dalawa lang or isa ka lang or dalawa. Halimbawa mag-asawa kayo kasi wala pa kayong anak. So, sabihin namin sa rent na yan, kailangan dalawa lang. Pag nagtatlo, maaring hindi pwede kasi walang room. Dito pag may bata, kailangan may room. So, ayun. So, nakadepende. So, kung dalawa lang kayo, halimbawa, yung paupa namin, 1,400, 1,400 US dollar sa isang kwarto. Tapos yung i-convert natin yan, nasa around 1,400 tawag nila dito or 1,400. Ayan. So yun yung bahay mo. And then minsan sabihin, hindi dito sa Washington kasi malamig, so hindi kami pumapayag ng libre yung kuryente. Usually naman talaga hindi, at kahit sa Hawaii. Kasi mahal yung kuryente dito. So hindi na namin isinasama doon sa rent yung kuryente. Yung tubig, parang libre na yung tubig mo. Pero yung electric, hindi. So, usually, yung tenant namin, yung bill nila, hinahati namin yung kasi isa lang metro. Pero madalas yung bill namin, yung part nila nasa 80 to 100. Yung share nila doon. So, let's say $100. Mura ng yung compare sa atin, 'di ba? Mas mahal pala yung electric sa atin. 'Yun yung babayaran nila kalahati. Tapos halimbawa, dito pag may sarili kang sasakyan, depende rin. Halimbawa, may sasakyan ka, tapos paano mo ba siya binili? Binili mo ba siya ng cash? Kasi uso rin dito yung hulugan, yung 5 years to pay na sasakyan. So, halimbawa, may hulugan kang sasakyan or wala, nabili mo yan. So, kung hindi ka na naghulog ng sasakyan, yung monthly mo, iisipin mo is yung car insurance mo. So, ayun, magbabayad ka ng insurance siguro, nasa $50 a month. Depende yung insurance mo. Example, so medyo lumal yung sasakyan mo, so 50 lang. Pero kung bago, maaring tumaas kasi yung insurance mo, syempre, nakadepende kung gaano kamahal yung sasakyan mo, 'di ba? So, yung mga sasakyan namin, mga mumurahin. So, mura yung insurance. Alam mo yung iniisip ko, kasi sabi ko, wag tayo bumili ng sasakyan na mahal, na brand new, na ganyan, kasi mahal ang insurance. Yan. As long as it's working, it's fine. Yan. Yan. Yung parang nagagawa naman na niya ang purpose niya. Hindi ako mapili na kailangan ganitong sasakyan, kailangan ganito kamahal, or hindi. Ako, kung saan ako makakatipid, doon ako. So, halimbawa, ganon. Tapos, yung mahal dito, kung nag-work ka, kahit sa work kailangan ng insurance. Halimbawa, yung sa amin,
kasi hindi kami nag-work. Kailangan namin, kumbaga self-employed kasi kami. So, kailangan namin kumuha ng insurance. Sa asawa ko, may insurance siya. Hindi kami pwede sumama sa insurance niya. Pero may binabayaran din siya monthly. Yung sa amin, sa akin, hindi ako nag-ano kasi pumupunta ako sa doktor na hindi tumatanggap ng insurance. Alam niyo yun, yung mga herb, mga naturopath. Doon ako pumupunta. So, hindi ko kailangan ng insurance. Pero yung may insurance sa amin, yung mga bata. So, yung mga bata, dalawa kasi sila. Yung binabayaran namin halos 600. So, halimbawa, yung isa, nasa 280. 280 siguro. 280 yung medical insurance niya. Kada buwan yan. Yung medical insurance, kahit gamitin mo yan o hindi, magbabayad ka. Kaya ako hindi. Kasi pag pumunta ako sa doktor, nagbabayad ako ng cash. Pero hindi ko sinasuggest na wag kayo kumuha ng insurance. Kasi kung kailangan, kung kailangan, may emergency, kailangan nyo yan. Ako lang kasi, maybe next year kukuha ako, pero ngayon hindi muna. 5 years na ako dito, hindi ako. Kasi lahat ng yung mga dental ko, cash yung binabayad ko. Pinapagawa ako ng ipin. Tapos kailangan, kung may sarili kang bahay, o sige nag-uupa ka, so hindi mo kailangan ng insurance sa bahay. Yung house insurance applicable to sa mga homeowners. Ayan, di ba? So, yan. Tapos, kung working ka, kailangan mo ng gas sa araw-araw. So, yung gasolina din ng sasakyan mo, nakadepende kung anong sasakyan ang gamit mo. Yan, kasi, halimbawa, yung sasakyan mo, sige, budgetan mo ng 200. Kasi nagtrabaho ka, gamit mo yung sasakyan, siguro mga 200 a month yung aabutin yan. $200 a month yung aabutin mo sa gasolina. So, halimbawa, once a week nagpapagasolina ka ng $50. Ayan, possible yan. Marami kaming sasakyan pero hindi namin ginagamit masyado kasi nga hindi kami lumalabas bukod sa pagpunta sa school. So, mas mura dyan yung namin. Mga siguro nasa 150 lang yung monthly namin. Tapos, ayun. Yung mga grocery, yung mga, halimbawa, mga sabon, ang ngayon, nagmahal dito yung grocery, tas mga pagkain, lahat, may inflation na, diba? So, medyo mataas ngayon, parang, sa isang grocery namin, sa family of 4, halimbawa, siguro gumagastos kami ng mahigit 1,000. Siguro kung dalawa lang kayo, mga 500 a month sa grocery. 500 to 600 a month. Lahat na yan. Mga 600 a month sa grocery. Kumbaga lahat na yan mabibili mo. Yung parang mga gusto mong kainin. Kung kakain pa kayo sa labas, halimbawa restaurant food, mga restaurant. Kung kakain kayo sa labas, depende kung yung saan nyo gusto. So, sa bawat kain nyo, siguro mag-budget kayo ng $100 sa isang kainan sa labas. Mga 70 to 100. Halimbawa, 100. So, kung dadalasan mo yung kain sa labas, maliban na lang kung mga McDo yan, mas mura naman dyan kung mga fast food. Pero kung talagang mga yung mag-dine-in ka sa mga medyo okay na restaurant, hindi junk food, kumbaga hindi sa fast food, ayun, kailangan kasi dito yung hindi lang yun yung babayaran mo, ka ng tax, may tax pa yung kakainin mo minsan. Tapos mag-tip ka pa. O, di ba? Ayan, so example, dalawa kayo, bawat kain nyo nasa siguro mahal na yun, mga 50. Pero masyado ng naman yun, kung lagi-lagi, di ba? So kung mga fast food lang, mura dito yung fast food. Kung gagawin niyo yung kain niyo sa labas once a month or twice a month, so mga 200 yun. So gawin natin twice a month. Example, twice a month kayo kumain sa labas, 200. Uso na din kasi dito yung magluluto ka lang sa bahay. Simula nung nag-pandemic, bira na yung Pero ngayon bumabalik na naman yung kain-kain sa labas. So ayun. And yun lang, yung nakikita kong
Bukod sa ano, kung syempre kung magsha-shopping ka pa ng mga damit, iba yun. Kasi choice mo yun eh. Hindi naman, pwede rin naman hindi monthly yun eh. So kung yun lang yung gagastusin natin, kung yun lang yung gagastusin, hindi kahit yun lang, malaki na rin to. Halimbawa, yung bahay mo 1,400, tapos yung kuryente mo 100, tapos yung grocery nyo, dalawa kayo 600 sa isang buwan. O I think tipid na rin yan kasi sa amin talaga malaki yung grocery namin. lalo na pag yung mga bata. And then insurance, sasakyan mo 50. Ano to ha, wala kang yung nagre-rent ka lang, wala kang bahay. Tapos yung sasakyan mo, cash mo binili. Ganon. Assuming na cash mo binili. So, insurance mo 50. Tapos yung medical, halimbawa 280 yung insurance mo. Minsan sa work, hindi naman libre yan, bayaran mo pa rin kahit sa work. So halimbawa, yun nga, yung nyo, parang dalawa na kayo, kailangan nyo lang magbayad additional 280, ganon. Kasi nag-work kayo. Yung sa amin kasi hindi kami nag-work, kaya self-employed na insurance, yung parang private. Kung wala naman kayong, kung yung income nyo below minimum, may threshold dito na kung mas mababa dyan income mo, libre, or makakakuha ka ng Medicaid, yung libre insurance. So, mas maganda. So, bawat check-up mo pa dito, pag naka-private insurance ka, may copay. May babayaran ka. So, yung food mo pagkakain ka sa labas, sige 200 a month na yung budget. And then yung gas nyo sa sasakyan is 200 a month. So assuming lang to, yun lang, you don't own a house, wala. Kasi iba yung computation kung may sarili kang bahay. So example, yun nga, computing ko na. House rent, electric, ayan, grocery insurance ng car, insurance ng medical, and then food, pagkain sa labas, and then gasolina ng sasakyan. Hindi pa kasama dyan yung pang-dalawa lang to kasi halimbawa bago ka pa lang lilipat dito, so assuming wala ka pang anak, diba, wala kang dalang bata. Kung may dala ka kasing bata pagpunta mo dito sa Amerika, iba yun. Halimbawa 4 na kayo sa bahay, so mas mahal yung bahay, or mas magastos yung mga bata. So, kaya yung mga dito, hindi sila nag-aanak. Kasi mahal. 2,730. Mura na to kung ganito lang yung gagastusan nyo. Tapos dalawa kayong kumikita naman. Ayan. So, makakasurvive kayo dito. Yung minimum ng sahod dito nakadepende sa kung saang state ka. Yan. Kung saang state ka. Kasi dito yung trabaho per hour. So, meron 14 per hour. Kung minimum 11. May 11 pa din. May 11. So, 11. So, sabihin natin, may 15. So, depende yung sabihin natin, ikaw lang, mag-isa ka lang. Tapos yung sahod mo 15 lang. $15 per hour. Tapos nagtratrabaho ka 8 hours a day, 40 hours a week. So, di ba 40 hours a week? I think yan yung max. Tapos yung iba dyan overtime. So, i-times mo yan ng 160 hours a week ka, a month. May 160 hours a month ka kasi 4 times 15 kasi yun yung minimum na sahod mo. 2,400, kulang pa. Alam mo, yung 2,400 na yan, yan? Hindi mo maiuwi yan lahat din. So may kaltas dyan yung sa insurance nga, or kung may 401k ka, or kung halimbawa tax, yung tax nyo, kaltas pa dyan. So hindi mo talaga siya may uwi. Iwan ko kung magkano yung magiging net mo dyan, hindi ko alam. Pero pag halimbawa nagtrabaho ka, sabihin mo, 15 hours, yung 15 per hour ako, tas baka expect mo na may uwi mo yan lahat, hindi.
Kasi kailangan, maraming kaltas. Ayan. So, baka yung mauwi mo dyan, mga 1.5 or mga 1.7, ganon, yung need mo. Mga ganong amount. So, ayan, kasi hindi ako nagtrabaho dito, kaya hindi ko rin alam paano yung kaltas. Pero I tried my best na ganon. Ito, based on sa experience ko, sa nakikita ko, yung house sigurado ako. Kasi yun yung tapos yung sa grocery. Ito lang yung mga cover na alam kong possible talagang expenses. Kasi yung expenses din, nakadepende yan sa lifestyle, lifestyle ng mag-asawa, kung paano kayo mamuhay, paano kayo mag-budget, ganun. So, hindi talaga siya talagang ganito. So, nakadepende pa rin sa inyo mag-asawa yan. Okay? So, ayan. Ayan lang yung alam ko. Kaya thank you sa pagtanong and thank you sa suggestion. At kung may tanong ka pa, please comment below. Ayan. Kung sa mga gusto din magtanong, gaya nito. Ayan. Thank you. Maraming salamat. And then, i-shout out natin si Tipay Morales. Ayan, yung nag-comment, si Tipay Morales. Thank you. Thank you so much. See you on my next one. Salamat sa pag-comment.